Hello guys. So dito tayo guys no sa isang case sa Supreme Court. Nangyari ito sa Taguig noong 2015. Kaso ito ng murder na may kinalaman sa treachery. Ah, ano bang nangyari doon? Ito ay Supreme Court decision ito na merong tinaguri ang um, GR, meron itong parang identification ng Supreme Court guys na tawag na GR 262603. GR guys ay General Register. So pag maghahanap ka ng kaso sa Supreme Court ay kapag meron kang ganong number, pwede mo i-search yan sa e-library ng Supreme Court no, sa internet. Libre lang naman doon, public record naman yan, kahit sino pwedeng mag-search at magbasa. No? GR o General Register no, or GR 262603. No? Okay guys, kung tingnan natin yung summary, kung gamitin natin ng AI naman na summary ng kasong yun. Nangyari daw to noong ang desisyon nung 20 nangyari nung 2015 guys, pero ang decision pala yung pangyayaring yun guys ng murder kung kailan nangyari about mga 2015 guys. Pero nagkaroon kasi itong case sa Regional Trial Court, tapos inapila sa Court of Appeals, tapos hanggang sa pinaabot na nga sa Supreme Court at nagkaroon ng decision sa Supreme Court. Bandang 2024 na guys. No? 2015, 2020. So mga plus 10, 20, mga 9 years guys. No? Final na talaga ito kasi Supreme Court na to. Merong doon, may binaril kasi na dalawang biktima, pangalanan lang natin H. May pangalan doon pero yung isa H, yung isa ay J, letter J na lang. Hindi ko nabasahin yung totoong pangalan nila. H yung isa, J yung isa, at ang yun ay binaril kasi ito. Ang inakusahan, pangalanan natin N. N. Okay. So, doon sa isang gabi ng 2015 nga, itong si S na inakusahan ay binaril niya ng maraming beses. Galing sa doon siya, sa isang posisyon nakatago siya. Actually, sa street ito gabi. Nakatago siya. Walang warning, basta niya binaril yung dalawang biktima. Yung isa, yung H ay namatay na tumahan kasi sa ulo. Yung isa ay dito lang sa arm. No? So, yung part ng murder talaga, doon sa H niya tamaan sa ulo. Yung isa kasi parang, masasabi natin, ano ba yun, frustrated murder. Basta hindi na talaga siya yung exact murder. Kasi tamaan lang sa tamaan siya sa braso or something. Yung namang S na bumaril, sabi niya, siya naman daw ay, hindi daw siya ang bumaril, nagkataong nandun siya sa isang lugar na yun. Hindi nga niya alam na may barilan doon. Kung saan nabaril yung si H at saka J, no? Hindi daw niya alam na may baril nga. Basta napunta lang siya doon and then, siya mismo nabaril siya, natama niya sa tiyan. Hindi ulit yung kanalaman sa shooting. No? Sabi niya. Yung depensa nun. Ang ruling ng Supreme Court na kanyang inaffirm lang yung sa regional trial or sa lower court, sa Court of Appeals na talagang yung si S ang bumaril. At qualified yun by treachery. Dahil biglaan kasi yung pag-atake na wala nang pagkakataon yung mga biktima na depensahan ang kanilang mga sarili. So, murder yun dun sa H, attempted murder dun kay J. Dun sa murder, reclusion perpetua, at merong danyos na 325,000, iba pang mga civil damages. No? Okay. So guys, kung titingnan natin yung full text, binasa-basa ko lang yung yung text doon sa mismong medyo Supreme Court case yun yan yung decision, yun yung text ng full decision. Siyempre kung basahin mo yun,
Kung basahin natin isa-isa yun, abutin tayo ng siyam-siyam. At hindi natin masyadong maintindihan, hindi nga tayo abogado. Ah, at, yun nga, sobrang dami. Anyway, i-attempt natin na gawa tayo ng kaunting summary. Kanina, summary yun ng AI, kanina. Basta noong December, ayon sa kaso, doon lang tingnan lang natin kaso ng kay H, yung nabaril na tinamaan sa ulo. Ang sabi lang doon ay, yun na nga, yung charge sa kanya, charge. Binaril siya, no? Binaril yung si H, binaril ni S. Actually, dalawa silang binaril. Okay. Yun, at namatay. Okay, so ano ni yung version, parang ang ano natin, ba't nagkabarilan yun? Base sa version ng prosecution, nung daw niya nga, 2015, 11:35, merong, yung namaril ba, yung akusado, pangalan natin si S na lang, S. Pumunta siya sa barangay hall, sa isang barangay doon, sa Taguig, no? Pagdating niya sa barangay, sabi niya doon sa barangay, sabi niya, kailangan yung taga-barangay, mga tanod o opisyal ng barangay at mga pulis, meron kasi nakatama pulis din dun sa barangay. Dapat hulihin nyo, may nakita daw siyang, sabi nung S, no, ng inakusahan, may nakita daw siyang dalawang tao na nakasagay sa motorsiklo, o magkaangkas sa motorsiklo, at nakita daw niya na mayroong dalang mga baril. No? Okay. So, isang police officer at taga-PNP, naka-duty, at isang barangay security force, ibig sabihin, tanod siguro to, no? At isang barangay officer ay sinamahan yung nag-complain, yung actually yung inakusahang namaril, pangalanan natin S, ay sinamahan siya, o sige, saan ba? Katapos nun, pumunta sila sa yung isang polis, yung barangay tanod siguro, saka barangay official, pati yung nag-akusa na inakusahan actually siya sa kaso, pero si S yung nagsumbong doon, ay pumunta sila sa isang street, sa isang barangay doon, no, sa Taguig, para hulihin yung sinasabing may dalang baril daw na magkaangkas sa motor, siklo. Ngayon, nakita naman nila yung isang motorcycle na may dalawang tao magkaangkas na dumaan. Pero hindi naman nila nahuli yun, no? Dumaan, hindi nahabol. Ngayon yung pulis at yung tanod, nagantay-antay na lang muna sila doon. Nagantay-antay sila. Baka sakaling bumalik yung magkaangkas na nakamotor. Pagkaraan is ilang sandali or ilang later, bumalik yung nakamotor at magkaangkas ng motor. So yung pulis, pinara niya yung nakamotor, pinara niya. Tapos, nung pinara niya, di pumara naman, nakataas ang kamay kasi may bibaril yung pulis. Si H, yung nabaril sa ulo ng biktima. Nang backrider niya si pangalanan natin J, yan ang magkaangkas sa motor na hinuli, pinara ng pulis. Ngayon, ang witness kasi dito sa kaso ay si J, no? Yung hindi namatay, yung tamaan lang sa braso. Ayon sa kwento ni J, bakit nandun sila sa lugar na yun na nakaangkas sa motor, bakit pumupunta sila doon? Noon daw, 2015, mga 12:10 ng madaling araw, siya at si H, si J at si H, ay pauwi na sila sa isang motorsiklo. Si H ang driver, siya yung backer, si J. At habang umano sila doon sa isang street, no, yun nga, hinuli sila ng police. Pinlockdown o tinanatigil ng police. Tinanong sila kung may mga baril ba sila, kasi may report daw na sila ay armado. Sabi nila, wala kaming baril. Nakataas ang kamay nila. Kaya lang kami nandoon sa area at parang pabalik-balik dahil hinahanap nila yung relo para makuha yung relo na kanilang
sinanla. Kaya sila pupunta doon. Kaya kinapkapan sila ng pulis, wala naman din hanap na ano. Ngayon, habang nandun sila, no, nandun, kinapkapan, okay, tapos na, kinapkapan na. Ngayon, habang nandun si J at si H, nandun din yung pulis na ano sa kanila, apprehend, no. Merong 6 hanggang 7 na barangay tanod pala. Nandun din, maraming tao na doon. Pinalibutan nga nila si J at si H. Habang pag-uusap, ganyan. Mga 5 hanggang 6 na gunshots galing sa right backside of yung the police ay narinig nila mga putok ng baril. Natumba si H, si J naman, akala niya umiiwas lang si H pero mukhang natamaan nga sa ulo ng baril. Ano? Ngayon, yan ang ano. At si J naman, tinulungan sana niya si H, pero siya pala pinang-forearm na tamaan ng dugo din. Ano? Ngayon, sabi ni J, tumingin siya doon ng gunfire, no? Nakita niya yung inakusahan nga si S. Nakita niya si S na nagtatago nga malapit sa bakod, wall. Sa bandang likuran ng pulis, may hawak daw ng baril at yun nga bumaril. At yung baril na nakatutok nga sa kanya at kay H. Sabi niya, kilala ko yun, yung namaril na yun. Medyo kilala dahil medyo the same area sila nakatira. Pero wala naman siya, si J at saka, sabi niya siya at saka si H, wala naman kaming ano doon sa namaril. Wala silang away doon sa namaril. Wala silang prior grudge. Away. Hindi nga niya alam bakit namaril yun. Yun. Okay. Hindi niya alam bakit ba namaril yun. Okay. So, yun. So, nangyari yung pagkabaril ng ganon, yung pulis, naiwasan pala yung bala dahil sa training daw kaya hindi siya tinamaan at medyo nakailag din yung pulis. So, paglingon ng pulis na gano'n, nakita nga rin niya yung akusadong si S na sino nga yung ng baril. May hawak ng baril na namaril. So, instinct ng pulis ay siyempre, binaril din niya yung namaril gamit na kanyang service firearm. Ayan. At nakita rin niya yung mukha nga ng namaril, yung S. Dahil maliwanag naman daw, may street light daw, kahit gabi may street light. Nakita daw niya kung sino. Nakita niya yung namaril. At yung bala ng baril ng pulis ay tinamaan yung si S, yung namaril kanina, yung inakusahan. Tinamaan siya sa tiyan. Nung tinamaan siya sa tiyan ay tumakbo siya sa madilim o sa barangay. Hinabol siya ng mga pulis at mga iba pa, mga tanod siguro, hindi naman na siya. Nakita siya later on ng pulis na nakakita yung pulis ng tricycle ng drive, pangalanan lang natin Uncle ni S, basta Uncle ni S. Uncle yun ni S. Na nag-drive sa tricycle at yung pasahero, si S nga, yung tinamaan sa tiyan. Nung patigilan siya ng pulis, sabi nung nakadrive ng tricycle na, hindi, kasi dalhin ko sa ospital yung pamangkin ko. Kasi may natamaan to eh. So, pumunta siya sa ospital and then naoperahan, inalis. Okay. So, sabi nung tiyuhin na tricycle driver na yun nga, dinala niya sa medical center. Okay. In the meantime, yung si H at si J, yung mga biktima, ay dinala din sa ospital. Siyempre si H,
talagang namatay dahil natamaan sa ulo at binigyan ng death certificate. Si Jay, tinamaan sa braso. Medyo okay naman siya, kaya lang, yun na nga, may sugat. Okay, hindi natin banggitin iba pa mga sinabi dito, medical expenses, etc. Ang witnesses doon sa prosecution nga, yung si Jay, yung tinamaan sa braso, at yung police. At ito yung isa pa, yung isang tanod ay i-corroborate lang daw niya yung testimonya ng police. Okay. Okay. Yan namang version ng inakusahan, version ng S. Ang sabi niya, ang daming sinabi dito, basta galing daw siya sa bahay niya nung gabing yon, nangyari yung incident, tapos naglalakad lang daw siya sa labas ng bahay niya, naglakad-lakad. Nakita doon niya may maraming tao na paikot. Hindi nga din niya alam na anong nangyari doon, na may barilan na din, hindi daw niya alam habang naglalakad siya. Nakarinig na lang siya daw ng putok at sumakit ang tiyan niya. Ayun nga, tinamaan na pala siya sa tiyan, no? At yun na nga, na pagbalik niya sa papunta sa bahay, na-collapse na daw siya at yung uncle niya na may tricycle ay dinala siya sa ospital. Sabi niya wala daw siya kinalaman sa shooting, hindi nga niya alam may shooting. Padaan lang siya, din tamaan siya ng pulis. Hindi na daw siya nag-report sa pulis sa injury niya. Ngayon, inaresto naman siya nung nasa ospital siya. Well, yun yun, yung mga akusa, ganun. Sa regional trial court, naniwala ang korte doon sa witnesses, no? Yung police at saka yung si Jay, no? Na ang bumaril ay si S. At natulan nga ng murder at merong ang tawag ng element of treachery. Ang reason ng court bakit may element of treachery ay dahil nga yung si H at si J, habang nandun sila, nag-uusap-usap doon sa pulis at iba pa, nakatayo sila, bigla silang binaril. Ibig sabihin, bigla, wala silang kalaban-laban. Medyo merong treachery. Yun guys, so yun ang ating mabigay na example doon, no? At hanggang doon lang ang ating discussion tungkol sa Philippine laws on murder. Siguro sa susunod naman na video, next time ay maghanap naman tayo ng iba pang mga tungkol sa batas, guys. So maraming salamat guys sa mga nanood hanggang dito sa dulo. At sana pwede naman kayo din mag-subscribe kung nagustuhan nyo, at pwede din kayo mag-comment. Okay, hanggang dito lang guys, at maraming salamat.